Hello mga idol, ito na ang episode 3 ng Leon Chow natin, at atin na yang umpisahan. Isang hangarin ng pagpatay ang bumungad sa mukha ni Yun Xiao habang ang kanyang malambot na boses ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Jie Rong, mas mabuting huwag kang magtanim ng sama ng loob sa akin. Ilang tao na hindi mabait sa akin ang nabubuhay pa sa mundong ito. Ayokong makuha ko ang iyong buhay, babalik lang para mawala ito mamaya. Nga pala, ang iyong kanang kamay ay malamang natatagal lamang ng 3 araw. Kung hindi mo mahanap ang mga bagay na gusto ko sa loob ng 3 araw, ito ay ganap na mamamatay. Maliban na lamang kung mahanap mo ang iyong sarili na isang 9th-tier alchemy sovereign, ikaw ay hindi na makakagawa muli sa iyong buhay. Mahina ang boses ni Yun Xiao, ngunit pinupuno nito si Jie Rong ng takot na naging dahilan ng kanyang panginginig. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at halos nag-hysterical na nagtanong, 3 araw. Hindi ko pa nga naririnig ang karamihan sa mga sangkap na ito. At paano ko malalaman na hindi ka nagsisinungaling sa akin? Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Yun Xiao, ikaw ay isang matalinong tao, at sigurado akong makakahanap ka ng paraan. Gumawa ng isang gayuma na may mga dahon ng white crescent bambus at gray world ginseng, at ubusin ito tuwing umaga, tanghali, at gabi. Mapapawi nito ang sakit ng iyong 3 akya points at hayaan din ang iyong kanang kamay na mabuhay pa ng 2 araw. Ngunit, 2 araw pa lang ay hindi ka makakaipon ng sapat na sangkap sa loob ng 5 araw, hindi mo na kailangan lumapit ka sa akin. Pinag-isipan ni Jie Rong ang 2 halamang gamot sa kanyang isipan, at nang tumangala siya, nalaman niyang nawala na si Yun Xiao. Agad na nagdilim ang kanyang mukha, at wala siyang naramdamang sakit kahit na naiipit na ng kanyang kaliwang daliri ang kanyang laman. Siya ay isang ordinaryong bata, hindi isang mandirigma o isang alchemist. Pero, bakit nakaramdam ako ng matinding takot sa harap niya? Nahiya at nagalit kaagad si Jie Rong habang umuungol sa loob. Hayaan kitang tumakbo ng ligaw sa loob ng ilang araw. Kapag nakuha ko na ang solusyon, tiyak na dudurugin kita. Jalan Academy, Li Yun Xiao. Tinahak niya ang daan patungo sa papel na may bahid ng uhog, nahihiya at naiinis. Sa gulat ng mga tingin ng iba, pinulot niya ito na namumula ang mukha, saka binalot ng tela na hinugot niya sa kung saan at inilagay sa kanyang bag na hawak. Ibinaba ng mga tao sa paligid ang kanilang mga ulo dahil lahat sila ay naramdaman ng galit at pagpatay na layunin na nagmumula sa kanyang katawan. Ang ilan ay sa sobrang takot ay nagkalat, hindi nang ahas na tumingin sa kanya muli. Sa loob ng isang marangyang opisina sa 3 palapag ng Alchemist's Tower, narito ang 10 pusa ng mga ugat ng Spirit Crane at White Phoenix Dragon Lotus na hiniling ni Punong Ministro Lan Hong. Napakahalaga ng mga ito. Dalhin kaagad sila sa ari-arian ng punong ministro at ibigay sa kanya ng personal, maingat na sinabi ni Liang Wenyo kay Lu Yao. Spirit Crane Roots, White Phoenix Dragon Lotus. Saglit na natigilan si Lu Yao at Bamulong, kung gayon, umiiral ang 2 bagay na ito. Ano ang problema? Ano ang binubulong-bulong mo? Tanong ni Liang Wenyo, nakasimangot. Si Lu Yao ay nagmamadaling bumalik sa kanyang katinoan. Pasensya ka na, Lord Liang. Na-distract ako. Ngayon lang, binigyan ako ng isang teenager ng listahan ng mga materyales at hiniling sa akin na hanapin ang mga ito para sa kanya, ngunit hindi ko alam ang alinman sa mga bagay. Akala ko siya ay nakikigulo lang sa akin ang mga ugat ng Spirit Crane at White Phoenix Dragon Lotus. Isang teenager. Saglit na nawala sa pag-iisip si Liang Wenyo. Ang 2 halamang ito ay ginagamit para mapahusay ang lakas ng mga mandirigma. Nasaan na ang listahan? Ibinigay ko ito kay Lord Jie Rong nang hilingin niya sa akin na umakyat dito, at ibinalik niya ito sa binatilyo, maingat na sagot ni Lu Yao. Oh, bahagyang nadismaya si Liang Wenyo. Naaalala mo ba kung ano pa ang nasa listahan? Sinubukan ni Lu Yao ang kanyang makakaya na alalahanin. Ink Feather Ghost Flower, Nether Fruit, Vacuum Nectar, Shiva Flower, Fairy Bud. Habang binabasa niya ang mga materyales sa listahan isa-isa, ang ekspresyon ni Liang Wenyo ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa pagkagulat, pagkatapos ay nabigla, at sa wakas, blanko. May ilan pa, ngunit hindi ko na maalala, nagsalubong ang magagandang kilay ni Lu Yao. Kung tutusin, mabilis lang niyang sinulyapan ang listahan, at nakakamangha na natatandaan niya ang napakarami sa kanila. Si Liang Wenyo ay bumalik sa kanyang katinoan, pagkatapos ay nagmamadaling kumuha ng isang piraso ng papel at isinulat ang lahat ng mga materyales. Iniwan ba ng Bagets ang kanyang pangalan o contact information? Umiling si Lu Yao, na puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Sino itong teenager? Bakit siya binigyang pansin ni Lord Liang? Lord Liang? Maingat na tanong niya, mahigit 3 taon na akong nagtatrabaho sa Alchemists Association, pero bakit hindi ko pa narinig ang mga bagay na ito?
Sa pagtingin sa hindi kumpletong listahan, bumantong hininga si Liang Wenyu, mayroong ilang mga halamang gamot sa listahan na hindi ko pa naririnig, ngunit kapag pinagsama ang mga ito, binibigyan nila ako ng impresyon na gagawa sila ng isang napakalakas na gayuma, na ng malaking pakinabang sa mga mandirigma na gustong pagbutihin ang kanilang cultivation base. Majing si Lord Liang ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanila. Tinakpan ni Lu Yao ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay sa pagkagulat, baka sa kanyang mga mata ang hindi makapaniwala. Lord Liang, posible bang puno ng kalokohan ang listahang ito? Umiling si Liang Wenyu at sinabing, hindi. Ang kombinasyon ng ilan sa mga halamang gamot ay napakahiwaga kaya hindi ko matukoy ang ugnayan nila sa maikling panahon. Kung darating muli ang binatilyo sa susunod, siguraduhing makahanap ka ng isang paraan para panatilihin siya at ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon. Oo, Panginoon Liang. Dahil sa pagkabigla at pagkabalisa, kinuha ni Lu Yao ang storage bag at umalis. Yung mga materyales ay medyo mahirap hanapin ni Jierong. Hindi ko siya lubos na maasahan. Kailangan kong humanap ng ibang paraan, naisip ni Yun Xiao sa kanyang sarili habang naglalakad sa kalye mag-isa. Sa pagtingin sa singsing na imbakan sa kanyang kamay, nagpadala siya ng isang tipak ng banal na kahulugan dito, ang loob ay puno ng kung ano-anong bagay. Ano ang lahat ng kaguluhang ito? Kahit isang aphrodisiac. Nako, naalala ko na ngayon. Lihim kong binili ito noong nakaraan ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Itinapon niya ang isang maliit na bote at inilabas ang isang malaking itim na espada, bahagyang nagulat sa bigat nito. Ito ang tanging kapaki-pakinabang na bagay. Sabi niya sa kanyang sarili na may mapait na ngiti, tumitimbang ito ng 32 cat eyes at 7 tail. Halos hindi ko ito mabuhat. Namimiss ko ang aking espada, Star Slayer. I wonder where it ay ngayon. Well, gagamitin ko ito bago ko buksan ang lahat ng 7 chakra. Dinala ni Yun Xiao ang mabigat na espada sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad patungo sa Jalan Academy. Kapag na-condense ko na ang primordial chi ko, gagawa ako ng sandata para sa sarili ko. Pagdating niya sa academy, hinihingal na siya sa pagod. Unggoy Chen, Katihan, binabati mo ba ako sa gate? Sa harap na tarangkahan ng akademya, sina Chenzin at Hanbai, na malapit sa kanya, ay nag-aalalang paikot-ikot. Saan ka nagpunta, young master yon? Napasigaw si Chenzin nang makita si Yun Xiao. Hinanap ka namin kung saan-saan pero hindi ka namin mahanap. Ang payat Chen, ano ang sinusubukan mong gawin? Isang malakas na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay lumabas si Dufeng mula sa likuran ni Chenzin, nakatitig sa kanya na may malungkot na ngiti habang sinasabi niya, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong kalabanin si Boss Lan. Namula ang mukha ni Chenzin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, tigilan mo ako sa pananakot sa pangalan ng iyong Panginoon. Ipinaparating ko lang ang mensahe ni Teacher Luo. Young master yon, sa susunod na klase. Tumahimik ka. Pinutol ni Dufeng ang mga salita sa isang malakas na sigaw habang itinapon ang sarili kay Chenzin, ang kanyang 5 daliri ay dumidikit patungo sa kanyang lalamunan na parang kuko ng agila. Bumagsak ang mukha ni Chenzin habang nagmamadaling umatras. Si Dufeng ay isa ng apprentice warrior na nagbukas ng 4 na chakra na may lakas na mas malakas kaysa sa kanya. Huwag mo kaming masyadong itulak, Dufeng. Si Hanbai, na nakatingin sa isang tabi, ay hindi na nakatiis. Pumakbang siya pasulong at hinampos ng suntok ang kuko ng agila ni Dufeng. Pareho silang mga apprentice warrior na nagbukas ng 4 na chakras, kaya magkapantay sila ng lakas. Dahil dito, nanginginig ang kanilang mga katawan nang magkasabay na bumangga at umatras ang kanilang mga atake. Don't you dare attack again, Katihan. Isang lalaki ang lumitaw sa tabi ni Dufeng. Nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib, buong pagmamalaki niyang sinabi, ako, si Luo Jia, ay kakabukas lang ng 5 chakra noong nakaraang linggo, at nag-aalala ako na wala akong makakasama sa pagsasanay. Well Fatty Chen, gagamitin kita bilang ang target ko ngayon at tingnan kung gaano kalawak ang pagitan ng taong nagbukas ng 4 at 5 chakras. Haha, ang gapay kaya mong matambo lahat ng ngipin niya sa isang suntok lang. Tumawa si Dufeng at tinuro sina Chen at Han. Bibigyan kita ng 3 minuto para makaalis dito. Sa sandaling ito, maraming mga estudyante ang nagkukumpulan sa paligid ng gate, lahat ay gustong panoorin kung paano gaganapin ang eksena. Lahat sila ay nagkukumpas at nag-uusap sa isa't isa. Ang mga mukha ni Chen at Han ay namumula sa galit. Biglang lumabas ang malamig na boses ni Chin Roxo mula sa likuran nila, gusto kong makita kung paano mo kami pinaalis dito. Galit siyang nagpatuloy, sasabihin ko kay Yun Xiao na dapat siyang dumalo sa susunod na sesyon ng klase ni Teacher Luo. Ano ang maaari mong gawin sa akin?
Kumislap ang mga mukha ni na Dufeng at Luo Jia dahil hindi nila kayang masaktan ang prinsesa. Itinuro ang iilang tao, sumimangot si Dufeng, payat na Chen, Fatihan, at ikaw na basura, bilangin mo ang iyong sarili na maswerte sa pagkakataong ito. Pero na, kumaway siya ng kamay at aalis na sana kasama si Luo Jia. Kahit na si Luo Jia ay mas malakas kaysa kay Dufeng, ang Dou family ay mas malakas kaysa sa Luo family. Sa makatuwid, siya ay nasa mababang posisyon pa rin sa loob ng grupo ng mga alipors ni Lan Fei. I thought it was something big. Why do you have to make it so mysterious? Hinawakan ni Yun Xiao ang kanyang ilong. Kahit na hindi siya parusahan ni Teacher Luo, siya mismo ay nagplano na magsanay sa gravity chamber. Bakit, gusto mong umalis ng ganon-ganon lang pagkatapos ng gulo? Huminto si Dufeng, bahagyang lumaki ang kanyang mga pupil. What? You piece of shit, may problema ka. Ipinatong ni Yun Xiao ang kanyang kamay sa hilt ng mabigat na espada at sinabi, wala akong problema, ngunit gusto ko lang makita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang taong may 5 chakra na nakabukas at isang taong wala. Natigilan sina Dufeng, Rockzo, at ang iba pa, at pagkatapos ay nagsalita si Rockzo, Yun Xiao, ikaw. Haha, interesting. Pinutol ni Dufeng si Rockzo sabay tawa. Dahil gusto mong mamatay, wala akong pakialam na tuparin ang hiling mo. Nang matapos siyang magsalita, sumipa siya sa lupa at inilunsad ang sarili palabas, tumawa at sumuntok sa ulo ni Yun Xiao. Oh, dare this punk make such a big statement. Ang puso ni Dufeng ay puno ng pangungutya at panunuya, lalo na nang maisip niya ang prestihiyosong katayuan ni Yun Xiao, ang panganay na apo ng Li family, na siyang pinakamalakas na pamilya sa estado ng militar ng Tianshui. Ang pag-iisip na bugbugin ng isang taong napaka-espesyal ay pumuno sa kanya ng abnormal na kasiyahan, at nang ang kanyang kamao ay malapit nang mapunta sa target, siya ay nasa bingit pa ng orgasm. Ingat! Sumigaw si Chen Xin at ang dalawa pa. Huli na para iligtas nila si Yun Xiao. Sa sobrang takot ni Rockzo ay tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay at namutla. Si Yun Xiao ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya makakayanan ang suntok ng isang apprentice warrior na nagbukas ng 4 na chakras? Nakarinig ang lahat ng mahinang kalabog habang ang katawan ni Dufeng ay biglang nanlamig sa harap ni Yun Xiao, ang kanyang kamao ay naitapon at idiniin ang templo ni Yun Xiao. Gayunpaman, ang mukha ni Yun Xiao ay cool gaya ng dati, walang kahit katiting na sakit. Hindi pwede ito. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Luo Jia nang matuklasan niya sa isang iglap na ang kamao ni Dufeng ay hindi tumama sa mukha ni Yun Xiao, ngunit nasa kalahating sentimetro ang layo. At dito na nagtatapos ang episode na ito mga idol, sabay-sabay natin abangan ang susunod, maraming salamat.